So ayun guys, may dumating sa atin na panibagong Poco phone. So this is the Poco M8 Pro 5G. And as usual, no, color yellow ulit yung pinaka-color scheme niya. Usually pag Poco X series saka Poco F series, color black yung pinaka-box niya, tapos color yellow yung text. Pero pag M series, binabaligtad ni Poco, color yellow ngayon yung box, then color black yung pinaka-text niya. So very simple lang din yung box, no? So dito sa left side, meron tayong Poco M8 Pro 5G. Then, dito sa right side naman, powered by Xiaomi HyperOS. Then, dito sa ilalim, makikita na natin yung RAM and storage. So, meron tayong 12GB na RAM and 512GB na internal storage. So, ito yung pinakamataas na variant na pwede nyong mabili sa Poco M8 series. Anyway, unbox na muna natin. So, ayan, meron tayo dito ang Poco mini box. So, sa loob niyan, meron tayong SIM ejector tool. Meron tayong documentations. Then, nandito yung ating Poco signature na phone case. So, as you can see dito sa case, no, medyo may pagka-oily na siya kasi actually ginamit ko na yung unit na to. So, mga around 3 days ko na rin kasi ginagamit yung phone pero feeling ko, kulang pa yung experience ko sa kanya para makapagbigay ako sa inyo ng full review. Kaya for now, unboxing lang muna tayo and first impression. So, meron tayo dito guys na 6,500 mAh na battery capacity. So, meron tayong magandang charging speed. So, 100 watts na siya. So, expect nyo na magiging mabilis talaga yung charging time niya. May pagkalakihan din yung screen niya. 6.83 inches, Crystal Res, 1.5K na AMOLED display, meron tayong Snapdragon 7S Gen 4. So I guess medyo okay na yan, pero sana medyo mas powerful ng konti. 50 megapixel, at least with OIS na siya. IP68 dust and water resistance. So yung dumating palang color sa akin is the black variant. Pero kung papipiliin ako, parang mas astig ng sobra yung color silver and black na variant. So yun, no? So parang mas may dating siya, no? Pero meron tayo dito is color black. Yan, may pagka-nonchalant, hindi masyadong pansinin, 'di ba? Pero may something din sa design niya. So una, kung papansinin nyo, parang may hati dito sa pinakagitna niya, no? May pagka-different ng konti yung pinaka-color tone niya. Tapos yung pinaka-side niya, yung dalawang to, parang may pagka-carbon fiber. So yan, kung nakikita nyo, parehas yan, taas and dito sa baba. So meron tayong speaker sa taas and meron tayong microphone. Then sa baba, meron tayong speaker grill ulit. So dual speaker tayo. USB Type-C port, microphone, and SIM card tray. Sa left side niya, walang kahit anong buttons. Then sa kabila naman, meron tayong power button and volume rockers. Pagdating naman ngayon dito sa SIM tray niya, silipin natin. So syempre, wala tayong micro SD card slot. Pero pwede kayong maglagay ng dalawang nano SIM. Yung camera pala niya guys, no, nasa gitna and may pagkalakihan siya. Pero hindi naman siya nakakasagabal pag naglalaro kayo. Medyo lang. So very similar din siya sa Poco X4 Pro or sa latest na Poco X7 na base variant. So yan, habang nag-o-open, tignan muna natin yung ibang nasa box niya. Meron tayong USB Type-A to Type-C cable. So kailan kaya magiging USB Type-C to Type-C yung cable ng Poco, no? Then, syempre, meron tayong 100 watts na adapter. Parang pang laptop na to, no? So unang mapapansin nyo dito sa Poco M series, no, meron siyang mga bloatware. So yan, may mga pre-installed na mga games and may mga pre-installed din na mga applications. So kung i-compare natin siya dito sa Poco X series, no, dito walang mga naka-pre-install. Meron lang tayong system apps. Pero pagdating dito sa more apps and dito sa mga games, walang nakalagay dito sa Poco X7 Pro. And kung tama yung pagkakaalala ko, parang wala ding ganito doon sa Poco F7 and sa Poco F8 series. And dahil ito yung pinaka-budget phone ng Poco, dito talaga yung may pinaka-bloatwares. Pero don't worry, no, hindi naman siya sobrang hirap tanggalin, no? So for example, itong Black Blast, no? Pwede nyo naman siya i-uninstall. Pwede nyo yung gawin isa-isa para matanggal sila. So hindi nyo naman siya magiging mabigat na problema, no? And pangalawang bagay na napansin ko, kung titignan nyo yung screen niya, parang may pagka-curve ng sobrang konti yung pinaka-display niya. Lalo na dito part to, yun, kung nakikita nyo. Unlike for example, itong Poco X7 Pro, super flat siya. Yan o, kita nyo naman. Sobrang flat nung display niya. Compare natin, yun o. So, hindi siya sobrang curved katulad nung Poco X7 na base variant. Pero parang meron talagang konti. Ayan o, tignan nyo yung gallery. 'Di ba? And dahil sobrang high-tech na natin, even mga budget phone,
sobrang ganda na, sobrang nipis na nung kanyang bezels and chin. Tapos yung notch niya, 'di ba? Sobrang liit na din. Hindi na siya parang may malaking bilog na nandito sa taas. Very nice. Yun nga lang sa mga nag-aantay sa inyo o nag-expect sa inyo na naka Hyper OS 3 na siya out of the box. Hyper OS 2 lang siya and wala pang update. Ibig sabihin, naka Android 15 lang din tayo, 'di ba? Pero ganun din naman tong Poco X7 Pro nung nilaunch siya, medyo natagalan din bago naging available yung Hyper OS 3 and Android 16 update. Pero eventually naman naging available sa kanya. And sa tingin ko naman, magkakaroon din tong Poco M8 Pro. Pero sana hindi maging katulad ng Poco X series na medyo bumaba yung performance niya. Nagkaroon ng mga bugs nung in-update ko to Hyper OS 3. Hopefully hindi ganun yung mangyari dito. Pero titignan natin once na nagkaroon na. And speaking of that, no, kaya hindi ko rin magawa yung full review kasi as of now, wala pang Antutu benchmark, no. So for example, the download natin, download file does not exist, even yung 3D mark. So makikita nyo dito, unable to connect UL servers. Usually, yung mga bagong Poco phone, hanggat hindi pa malapit yung pinaka-release nila, hindi pa available i-download or hindi pa available na makita yung benchmark niya. Kaya sa full review ko na rin siya mapapakita, pati na rin yung mga gaming test natin. So for now, silipin na muna natin yung ibang settings niya, no. So punta tayo ngayon dito sa kanyang display. So ayan, meron tayong refresh rate na 120 Hz. Pagdating sa color scheme, pwede nyo pa din baguhin. Pagdating dito sa personalization, syempre meron tayong always on display kasi naka-AMOLED yung ating screen. Medyo limited nga lang kayo dito sa kanyang lock style since hindi pa nga siya naka-Hyper OS 3. So meron naman siyang depth effect, 'di ba? Magagamit nyo pa rin 'yan pero hindi kasing aggressive compared to Hyper OS 3 na almost kahit anong picture malalagyan nyo dito, very limited lang. Pati yung customization sa clock, hindi ganun kadami. So pagdating ngayon dito sa additional settings, so may nadagdag dito, itong clarity mode. So wala siya dun sa Poco F series and wala din siya dito sa Poco X series. Ayan, tignan nyo. So wala siyang clarity mode dito, meron. Pag kinlik natin yan, so pwede nyong lakihan dito yung pinaka font style nyo. So pwede nyo din itong gawin dito sa phone pero parang hindi siya naka-arrange under clarity mode. Pagdating dito sa icon size, pwede nyo din siyang lakihan. So ibig sabihin, individually, makikita nyo naman yung mga settings na to sa other Poco phone. Pero dito, pinagsama-sama na nila under clarity mode. So yung mga halagang settings, meron tayong floating windows pa rin. So pwede nyong gamitin para sa game turbo and para sa video toolbox. So for now guys, ganun lang muna, no. Talagang pinasilip ko lang muna sa inyo itong Poco M8 Pro. Sabi ko nga gagawa naman tayo ng full review dyan. Siguro habang pinapanood nyo to, in-edit or tapos ko na yung video, i-upload ko na rin. Gagawa din tayo ng talagang full gaming test. Titignan natin yung temperature niya, yung FPS niya, yung battery niya, kung gaano binababa pag naglalaro. So yun lang guys, kung nagustuhan nyo yung video natin, don't forget to like, comment, and subscribe. See you again in the next video.